Hello, good day sa mga students ko dyan. I'm Engineer Manager Mandani Ortiz, and I am your professor in AutoCAD. At nandito kayo para matulungan ko para sa ating AutoCAD subject. So, ituturo ko sa inyo yung mga basic, kung ano yung mga commands. At the same time, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng mga basic drawings using the AutoCAD. Okay, so simulan na po natin. I'll share my screen. So, yung gagamitin ko po is um, itong Autodesk AutoCAD 2017. So, ito kasi yung available ko. So, to start the drawing, ito lang naman yung gagawin ninyo. Just click the Start Drawing. Yan. So, ito na po yung tinatawag natin na drawing area. So we have different commands at different tools. So para saan nyo, para sa kaalaman din ninyo, ituturo ko muna sa inyo yung itong mga nandito, no? So we have different tools. So etong area na to, ang tawag po dyan ay ribbon. At ito, katulad nito, draw, that is a ribbon tab. Meron tayong draw, modify, annotation, layers, black, properties, groups, utilities, clipboard, view, etc. So, ito naman pong sa baba, itong nakikita ninyo dito, that is a command. Yan, dito natin nilalagay yung mga commands. Ito naman yung model layout 1, layout 2. So, ito naman yung mga para naman po sa mga model and layouts. Ito yung status bar natin. And ito naman, itong nakikita nyong north, east, west, south. Ito naman ang para sa navigation, okay? So nandito rin naman yung ating pan, then zoom extents, orbit, etc. So iisa-isahin natin 'yan. So aside dito sa home, itong mga nandito, no, category, we have also the insert, annotate, parametric, view, manage, output, adds in, A360, Express Tools, featured apps, BIM 360, and the performance. Pero dito, ang gagamitin lang muna natin ay itong tinatawag natin na mga ribbon sa home, ribbon tabs sa home or yung mga tools. So, yung mga basic tools po muna tayo. Okay, so start natin sa pag-create or sa pag-familiarize po ng commands. And we will create a simple drawing using this geometry or the drawing tools. So, yung pinaka-basic natin dyan is line. Okay, ito yung line. 'Di ba? So, dito sa line, as you can see, pwede natin siyang ilagay doon sa tinatawag nating origin. So, saan yung origin? So, just parang i-ano nyo lang po yung ESC to escape the command. Okay? ESC to escape the command or to exit the command. So, etong Y and X, etong nakikita natin, this is now the origin. Yan. Ito yung origin natin. Okay. Pero kahit saan po dito, no? Dito sa ating drawing area, pwede kang mag-drawing. So, wala naman po dyan limitation. Okay. So, let's try this one. Atong line muna. So, sa line natin, you can select point, no? So, itong point natin, sabihin natin, I want uh, a square. Okay? I want a square. So, ang gagawin natin, so, kung idadrag mo siyang pababa, hindi natin siya, mahirap tansyahin na 90 degree. So, para maging ano lang po siya, straight line na 90 degree, kailangan natin ng ortho. Para maging ortho siya, ang gagawin mo dyan is press F8. Okay. Dapat naka-function F8 po siya. Okay? So, since nakapang function F8 po siya, yan.
Ulitin natin, F8. Yan. So, naka F8 na po siya. Ibig sabihin, ayan, naka 90 degree na po siya. 90, 0. Ayan, 'di ba? So, yan po ang gamit ng F8 or ng ortho na tinatawag. So, nakikita nyo po dyan, ortho. Okay? Sige, i-try natin to create a square. So, sa square, for example, let's use 10. Okay, ulitin natin. Z. Control Z lang po, no? Control Z. So, isa lang pong ginagamit kong kamay kasi hawak ko po yung aking microphone. So, ulitin natin. F8 ulit. Yan. Tapos, lagay lang natin 10. Tapos, dito naman sa other side, 10. Dito naman sa other side, 10. Pataas. Then, dito na lang, either gawin mong 10, type 10 and enter, or pwede din close. Pero sa akin, gawin ko na lang 10 para sure yan. So, that is already 10 or the square with the size of 10. So, gagawin lang natin is to escape. So, escape mo lang yan. Okay. So, eto na po yung ating square, di ba? So, if dinrag mo po yan, no? Pag dinrag mo po yan, yan, masiselect all na siya. So, to select all, you can press Control A, you can select it. Okay. So, another command na pwede kong ituro sa inyo, itong um, circle. Yan, circle. So, itong circle, for example, gusto natin na yung circle natin is inside, 'di ba? Pwedeng inside or ano lang natin, kumbaga, we want na parang ito, nandito pala sa center sa taas. Just an example. Okay? So, kailangan din kasi dito ng mathematic. So, since ang radius na kailangan natin dito, pwede ka mamili ng radius. Either naka-radius siya o diameter. So, nakikita natin dito, circle, specify radius of the circle or the diameter. So, pwede tayo mag-type dito sa command ng either yung radius or yung diameter. 'Di ba? So, sa radius dahil radius na lang, and ang sukat ng sides nitong square is 10, gagawin natin siyang 5. Okay? 5, then enter. Up, nag-stick ang aking 5, enter. Yan. So, as you can see po, itong nakikita ninyo, no? As you can see, ay nagkaroon na po ng ah changes. No, ay nasa loob na, nasa taas na. So, ito na po yung ating figure. Okay. So, now, pwede din po tayo gumamit ng arc. Okay. Paano naman gamitin yung arc? Sa paggamit po ng arc, pwede natin ganitong gawin. Ito, siselect lang natin. So, since naka-ortho siya, ang gagawin natin is, remove natin tong ortho. Ayan. Tapos, pwede tayong mag-select dito. Sabi natin, naka-ano. Yan. Pwede tayo dito, yan. Ganyan po. Pwede natin gawin yan. For example, no, gusto natin na magkaroon ng perfect art. Pero, yan. So, we can select, but sample lang yan, ha? Yan. Okay? So, that is our art. So, we just select kung ano yung area dito, oh. Itong part na to, tapos dito, 'di ba? Select the points. Yan. Okay? So, that is the arc. So, marami pang ways para gawin tong arc. So,
katulad ng lines and sa the circles. So sa circles, meron tayong pwedeng center radius, ito center diameter, tapos 2 point, 3 point, tan radius, or the tangent. Okay? Meron din tayong sa arc natin, meron tayo by point, meron tayong start, center, end, and etc. So, yun nakikita ninyo, okay? So, isa-isahin na lang natin siya sa mga susunod na lecture. But for the meantime, introductions po muna tayo ng mga commands. Okay? Ngayon, meron tayong different na ano, like meron tayong rectangle, then polygon, 'di ba? So, just click kung ito naman, for example, itong rectangle ang gagamitin natin. Okay? So, naka-specify na po yung corner, no? So, sabihin natin 10. Ayan. Enter. Okay? And now, itong ano naman, for example, itong polygon naman, just specify enter the number of sides na gusto natin. Kung 4, katulad nito, edi square lang naman siya or kung ano, 'di ba? Or rectangle, whatsoever. So, sabihin natin 6, 6 lang. Okay. Specify the center of polygon. So, specify natin, just click kung saan nyo gusto. Tapos, inscribe in circle or circumscribe about circle. So, pwede natin inscribe in circle. Tapos, specify natin kung anong radius. Ito, so ito yung makikita natin dyan. So, ang gusto kong radius, isabihin natin it's around 12. Hindi, masyado malaki. Sabihin natin 5. Yan. Okay? So, ganyan lang po, no, sa pag-create. Mga basic lang po to, mga basic. So, kung gusto natin siya i-advance later on. So, ito naman, it's just ellipse. We need to specify the center of ellipse. Sabihin natin dito tayo, no, sa side na to. Ito. Okay, center. Specify the endpoint of axis. Ito, for example, 5. Enter. Yan. So, pwede natin siya i-down to ano. So, ang mangyayari nito, kasi we need to specify the distance to other axis. So, sabihin natin 3. 3. Then enter. So, ito na po yung ating ellipse. Ito, hatch naman, hatch. So, sa hatch naman, so we can, pag clinic natin tong hatch, ayan. So, pwede tayo itong hatch, itong gradient, or itong boundary. So, sabihin natin hatch. So, we can pick kung saan na area, no? So, sabihin natin itong part na to. Gusto natin i-hatch. Okay? Ayan. So, paano natin siya i-edit? For example, just double-click. And then, mapupunta tayo sa dito. Pwede natin tong ANS1, itong solid ba, itong angle, um, itong ano na to, 'di ba? So, actually, we can adjust. For example, ito, ARB816, para siyang concrete. Ngayon, we can adjust the transparency. Sabihin natin 10. Yan. Para medyo ano siya, lighter. Or pwede nating i-adjust yung angle. Sabihin natin 45. So, magiging ano na siya. And then, pwede nating paliitin. So, sabihin natin it's 0.2. Ayan. So, makikita nyo po, you can adjust the angles. You can adjust uh, the sizes of it. So, lagay lang natin sa 0. Yan, para siyang concrete, 'di ba? So ganyan lang po sa paglalagay po ng hatch natin. Kaya dapat sa paglalagay ng hatch dapat naka-close. So, okay? Sa closed area lang siya. Now, that's for this drawing, no? Ito yung mga sa drawing natin. Paano naman tong modify? So how we will use this? So we can use the move. Just click move.
For example, just select kung gusto mong i-move. Yan. Then, enter. Then, kung saan mong area i-move, no? So, ganyan po ang pag-move. So, we have also the shortcut commands. Later on na yung mga shortcut commands, eto, for example, itong copy natin. Copy, pwede mong ito, isa-select lang natin kung ano yung object na gusto mong i-copy, then enter, then uh, specify the points or the base points. Sabihin ko dito sa gitna, no? Okay. For example lang, sorry. Mahirap mag-ano. For example, copy, ulit, enter. Specify the base point. So, dito sa gitna. Then, select lang natin kung saan mo gusto i-copy. Yan. Okay? Tapos, copy mo na yan and unlimited copy na yan. Just to exit, just click the ESC sa upper left ninyo or just yung escape yan. Okay? Yan na po yun. Tapos, paano tong stretch? So, we need to select the object, object. Yan. For example, this one. I select this one. Then, since I select already the object, one found, then enter. Specify the base point dito. Tapos, use first point as displacement. Asan? Asan na yun? Ayun. Nandito na pala. So, parang stretch na to. Hindi naman to na-stretch. Ayan. Pwede natin siyang ma-stretch. Okay? Ganyan. Okay. Now, rotate. Gusto natin siya i-rotate. For example, this one, this object. Then, select the object. Specifies the base point. Sabihin natin dito ang base point. Tapos, we can rotate this. Okay? Either counterclockwise or clockwise. Specify the rotation. Sabihin natin 120. Ayan. Naka 120 degree na siyang rotation. So, may mga ganyan tayo, no? Um, how about tong mirror? So, gusto natin i-mirror. For example, ito naman, i-mirror natin. Just click, select the object, then i-mirror natin, specify the point, sabihin natin dito sa gitna. Tapos, gusto natin siya i-mirror pabalik. Yan. So, ganyan lang naman. Gusto natin siya i-mirror dito. Yan. And then, no, yan. Okay, so yan na, naka-mirror na siya, no? So, ganyan siya. Tapos, we can scale it, scale up or scale down. Just click tong scale natin, then select the object na gusto mong i-scale, tapos enter, tapos specify base point. Kung gusto natin siya palakihin, eto, sa part na to, so sabihin natin, ang scale factor natin is 1.2. Ano mangyayari? So, medyo lumaki. Paano kapag ang specify natin is, sige, scale natin, scale. Yan. Tapos, gusto natin siyang paliitin. 0.5. Yan, 'di ba? So, ganun lang po mag-scale. Next po natin is yung etong command na trim. So, gusto natin mag-trim. For example, this one, this circle. Pwede natin tong i-trim. Select the object, enter, and then select the extend. Or, yung pinakamadali na lang yung ibibigay ko. So, trim, tapos double enter. Ay, mali. Trim, double enter. Ay, hala, hindi na siya nagaano. Yan, naka-enter na pala kasi siya. Okay. Tapos, isa-select mo lang yung gusto mong i-trim and then, yan na. Okay? So, na-delete na or na-trim na natin yung sa circle kanina. And make sure, kapag
ano kasi minsan, bakit hindi mo natitrim? Kasi, ibig sabihin hindi siya naka-enclose, no? So, dapat naka-enclose po siya para matrim mo. Eto, bakit hindi ko to matrim? Kasi hindi naman siya closed na object, no? So, escape mo lang yan. Ang gagawin lang natin dito is just delete. Delete. Okay, so delete lang yan. Ganyan. Okay? Now, let's go to fillet. So, gusto natin i-fillet. Magkaroon ng smooth. Okay? So, for example, ito, fillet. Just click fillet. Then, this one. Select the first. Ito. Isa-select lang natin to. Yung first line natin. Enter. Tapos, this one. Enter. Ito. Kasi hindi nakaano. Dapat ano kasi siya iisa. Okay. Ulitin natin. So, guys, kasi ito naka-closed siya. So, para ma-filling mo, ang gawin natin is i-explode natin siya. Just, ibig sabihin, dapat magkakahiwalay siya. Katulad nito. Ayan. Hiwalay na siya. First line, then the second line. Okay? Tapos ngayon, i-fillet na po natin. So, click the first line. Then click the second line, click the first line, tapos specify pala the radius. Sabihin natin ang gusto nating radius is 1.5. Yan, okay? So, ganyan lang po. Then, select enter, tapos specify itong mga ano natin. Yan, enter, enter, yan. Okay? So that's it. So kanina in-explode natin. Pag sinabi natin explode, 'di ba, parang one entity lang siya. So gusto natin siyang maging overall, kumbaga lahat magkakasama sila. Just select this one, select the objects na gusto ninyo. Tapos gusto niyo magsama-sama sila, just type J or join and isa na siya. Yan, isa na siyang identity. Okay? So, meron pa tayo actually. We have the erase, the array. Okay, so ito, i-distributes natin to copy na marami siya. Later na yan. Ito naman offset. So, ito yung pinaka-importante. Yung explode, tapos ko na ito yung explode. Tapos ito yung erase. Ito naman is yung offset. So, itong offset naman, specify natin yung distance. Pag sinabi nating true, depende sa gusto mo. Pero pwede kang mag-select, for example, 0.5. I-select natin yung object na i-offset mo. So, either inward or outward. So, select tayo dito pa inward. Tapos, pwede din tayo mag-select ng pa outward. Pero ito, katulad nito, dahil hindi siya closed entity, kumbaga, hindi siya magkakasama, separate sila, kung ano lang yung pinili ko, siya lang yung magiging, masiselect at ma-offset. So, katulad nito. Okay? So, ganyan lang po yan. 'Di ba? Ito. So, that is for the offset. Okay? So, ito yung mga use ng ating mga draw and the modify. Ngayon, paano kapag gusto ko ng shortcut commands? So, we have the shortcut commands for L, for line that is L, just L, enter, makaka-create ka na ng line, just specify the line, ayan, mga ganyan. Tapos, just enter, and escape para sa pag-exit ng command. Pag polyline, that is PL, P-line or polyline, yan. Pag polyline po, ah, usually ganito lang naman siya, creating different lines. Yan. Yan, magkakasama. Same, halos same lang naman.
Okay. So, ibig sabihin, ito, magkaka, ano sila, magkakasabay lang sila, yan. Itong pagkakaiba niya dito. So, pag kanina, di ba, na gumawa ko ng line, so isahan line lang. Pero kapag itong polyline, pag create na ako, one entity lang siya. Tapos, pag circle naman, it's say enter. Okay? So, ganun. Ganun lang naman. Okay? Tapos, pag arc naman, that is a arc. Yan. Tapos, pag ito naman, polygon, PO. Paul pala, Paul. Polygon, yan. Tapos, enter kung ilang, ano lang. Sige. Tapos, inscribe, sabihin natin 06, yan, ganyan. Okay? So, ellipse. Pag ellipse naman, EL is the for ellipse. Okay? Ito nakikita natin yung shortcut command. Tapos, pag move, yung favorite ko, and just M and enter. Then, you can move the objects. Tapos, enter mo lang kung yan. Okay? Pag mirror, ay pag copy, that is CO. CO. Yan. Tapos, kakopy mo. Yan. Okay? Pag stretch, just stretch. Stretch lang siya. Okay? Pag rotate, that is RO. Oh, sorry. Rotate, that is RO. Pag trim, pag mirror, that is MI. Pag trim naman, that is TR. And make sure to double click. Yan. Pag double click kasi madali na lang. Katulad nito, oh. Madali lang siyang yan. 'Di ba? For example, gusto natin tong i-trim. 'Di ba? O, so yan na. Ganyan. Ganyan ang pag-trim. Okay? So, pag fillet, that is F, fillet. FI kasi is full filter. Tapos, kung gusto natin ng offset, that is O, offset. Explode, that is X, explode. So, eto naman, offset yan. So, that's it. Okay, so yan lang po yung mga commands na ituturo ko sa ngayon. At sa mga susunod, tuturo ko naman sa inyo yung mga sa drawing files. So that's it, student. Thank you so much and see you on my next vlog.